Silipin naman natin ang sitwasyon sa isa sa mga pangunahing pantalan sa Luzon, ang Batangas Port. May live report si Chino Gaston. Chino? June, mula kahapon ay unti-unti nang dumarami ang mga pasahero na dumarating dito sa Batangas Port. At ito'y bilang bahagi lamang ng mga tao na papuntang probinsya ngayong Semana Santa. At sa huling talanga ng pamunuan ng Batangas Port, umaabot na raw sa mahigit 58,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan dito paluwas ng probinsya mula noong Sabado. Punuan na ang mga passenger terminal ng mga taong papuntang probinsya sa Batangas Port, partikular sa Western Visayas at Southern Tagalog Island provinces gaya ng Mindoro. Kaya malaking bagay sa mga naghihintay na pasahero na may aircon at komportable ang mga terminal. Pero hindi maiwasang maramdaman ang epekto ng init ng mga pasaherong papasok pa lang ng terminal, tulad ng lalaking nahilo dahil sa sobrang init kahapon. Pagpasok naman ng pier, mahaba na ang pila ng mga sasakyan na sasampa sa mga ro-ro vessel. Mahigpit ang seguridad sa pier at maging sa mga passenger terminal. 24 oras may nagbabantay sa mga CCTV cameras at walang patid ang pag-iikot ng mga K9 units ng Philippine Coast Guard. Katuwang ng K9 units sa mga X-ray scanner para mapabilis ang baggage inspection. Paalala rin ng Philippine Ports Authority sa mga pasahero, bawal magdala ng mga alagang hayop gaya ng mga manok at aso na walang permit at kaakibat na vaccination. Kukumpiskahin din ang mga gamit na pwedeng makasugat at pwedeng magdulot ng apoy. Sa huling impormasyon na nakuha natin mula sa Philippine Ports Authority, June, pinayagan na raw nitong marina itong mga barko na naghihintay at naglo-load ng pasahero dito sa Batangas Port na umalis na kapag sila'y napuno ng mga pasahero kahit pa wala sa takdang time of departure. Ito'y para mapaluwag daw ang pier at mapabilis ang labas-masok ng mga ro-ro vessels dito sa Batangas Port. At yan ang latest mula rito sa Batangas. Balik sa inyo, Jude. Maraming salamat, Chino Gaston.